nandito na naman sa inyong harapan ang number 1 panautan. So for today's video, no, another loan application na naman yung pag-uusapan natin. At hindi siya bago mga kautang, no, dahil nakapag 6 reloan na ako sa loan app na ito. Wow. At alam nyo ba mga kautang, na kapag kayo ay first time loaner dito, ito po ay 0% interest sa unang hiram. Wow. Until now mga kautang, hanggang ngayon, fast approval pa rin ang loan app na ito, fast disbursement pa rin, real time, instant na papasok ang pera kapag kayo ay approved dito, 1 to 3 minutes lang mga kautang. Hindi mo na kailangan pag mag-antay ng ilang minuto, no, kapag kayo ay na-approve dito sa online loan app na ito. At hindi lang yan, wala pong hidden fees, walang ibang charges mga kautang. Meron lang siyang 45 pesos na tinatawag nilang disbursement fee mga kautang. Pero kung magkano yung loan amount mo dito, yan din yung ibabalik mo sa loob po yan ng 10 days. Yes mga kautang, 10 days lang ang loan app na ito kapag kayo ay first time loaner dito. Pero kapag kayo ay second loaner na dito mga kautang, kapag kayo ay repeat borrower na dito, pwede mo na siyang bayaran. No? May choices ka ng pagpipilian. Pwede na 7 days, pwede 15 days, 21 days, at 30 days. At yan yung pag-uusapan natin mga kautang, kung magkano nga ba ang interest ng loan app na ito kapag kayo ay repeat borrower na dito. At mga kautang, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi po sponsored ang video na ito. Hindi po ako agent ng Online Loans Pilipinas. At hindi lang yan mga kautang, gusto ko rin i-share sa inyo recently yung aking personal experience dito kay Online Loans Pilipinas nung po ako ay fifth loan dito. And guess what mga kautang, no, 4,000 yung aking last loan dito kay Online Loans Pilipinas. At kung magtaka kayo mga kautang, no, kung bakit 4,000 lang yung aking credit limit dito, yung offer ni Online Loans Pilipinas, kahit fifth loan ko na, ito yung nangyari mga kautang. First loan ko dito is 1,000, second loan ko dito is 1,000 pa rin, third loan ko dito mga kautang is 2,000, fourth loan ko dito is 3,000, at fifth loan ko dito mga kautang is 4,000 pesos. So grinab ko yung 4,000 mga kautang, no, recently, at pinili ko yung 1 month na payment dito. At alam nyo ba mga kautang, may mga times din talaga, no, na kahit isipin natin, kahit anuin natin, no, na magbayad tayo dito on time, pero may mga pangyayari talaga, may mga emergency din talaga na biglang dadating na hindi tayo na makapagbayad on time. So mga kautang, si Online Loans Pilipinas ay may prolongation fee na tinatawag. So kapag kayo po ay hindi makabayad on time, meron siyang tinatawag na pwede mong i-extend yung pagbayad dito. So, ang prolongation fee dito kay Online Loans Pilipinas mga kautang is 14 days na i-extend yung loan mo dito, yung loan term mo dito mga kautang. So, yung nangyari sa akin, no, so 4,000 na offer is meron siyang 24% na fee dito. So, 960 pesos yung prolongation fee within 14 days. So, nagbayad ako dito ng 960 para ma-extend po ito ng 14 days yung due date ko dito. So, mga kautang, yung ginawa ko, no, aside sa nagbayad ako ng 960 is dinagdagan ko po yan ng 1,000. Para yung 1,000 na dagdag ko dito mga kautang is mababawas dun sa 4,000. So, after 14 days mga kautang, yung loan ko dito ngayon is nasa 3,000 na lang. Diba mga kautang, kasi na-minusan na siya ng 1,000. At sa 3,000 mga kautang, wala pa rin akong pambayad dito na buo after 14 days, no? Nagbayad na naman ako ng 720 na prolongation fee. So, bakit 720 na lang? Kasi mga kautang dito kay Online Loans Pilipinas, no, 3,000 na lang yung standing balance ko dito. So, dito kukunin yung 24%. Hindi na siya sa 4,000. Diba? Nag-advance ako ng 1K. So, 3,000. Sa 3,000 mga kautang, yung 24% dito is 720. So, na-extend na naman siya ulit ng another 14 days mga kautang. So, yung binayad ko dito is 1,720.
So, na-minus na naman na 1,000 doon sa 3,000 ko. So, yung balance ko dito ngayon kay Online Loans Pilipinas is 2,000 na lang mga kautang. So, yun yung ginawa ko para mga kautang no mabawasan yung aking utang dito kay Online Loans Pilipinas. So, hindi ko akalain mga kautang na ma-offeran agad ako dito ng 6 loan ko dito dahil yun yung ginawa ko. Pero mga kautang kahit ilang ulit akong nagprolong dito kay Online Loans Pilipinas ay nakapag-reloan pa rin ako. So ito na yung nangyari mga kautang binayaran ko na ng buo yung 2,000 pagkatapos ng 14 days at nag-offer na agad sa akin si Online Loans Pilipinas So mga kautang, kahapon lang po sinubukan ko ulit itong si Online Loans Pilipinas para i-share ko sa inyo yung interest ni Online Loans Pilipinas, 'di ba? Kasi hindi ko pa na-share talaga sa inyo magkano yung tubo niya dito. At ito na yun mga kautang, na-approve ako. Yes, pasok agad mga kautang sa aking GCash yung 5,000 na offer sa akin ng Online Loans Pilipinas. Pero balik muna tayo sa kanyang interest. Sa 5,000 mga kautang kapag 7 days yung pinili ko dito sa pagbayad, meron siyang 5,975 yung ibabalik ko. So, 975 yung tubo sa loob ng 7 days. Itong 975 mga kautang, ito po ay 19.5% ang interest within 7 days sa loan amount mo na 5,000. So, mataas mga kautang, 'di ba? Kung iisipin natin. At dito tayo mga kautang kapag 15 days naman yung pinili ko dito, mahuhulog na 6,400 yung ibabalik ko sa loob po yan ng 15 days. So, merong 1,400 na tubo mga kautang. Itong 1,400, ito po ay 28% ng loan amount mo na 5,000. At mga kautang, kapag naman 21 days yung pinili ko dito mga kautang mahuhulog na 6,750 yung ibabalik ko sa loob po yan ng 21 days. So itong 1,750 na tubo mga kautang, ito po ay 35% ng 5,000 na utang ko dito. At mga kautang, kapag naman 30 days yung pinili ko dito, at yes nga, tinuloy ko talaga dito, 30 days yung pinili ko, mahuhulog na 7,250 yung interest ni Online Loans Pilipinas sa 30 days sa loan mo dito na 5,000. So, itong 2,200 mga kautang sa 30 days, ito po ay 45% ang interest dito. So, mga kautang, sana po ay malinaw sa inyo ang video na ito, Sana ay nakatulong sa inyo itong video na ito. Ganyan. Yes, mga kautang, ipalagay na natin or sabihin na natin na malaki yung interest ni Online Loans Pilipinas compared to the other loan app. Ito lang yung naka-disadvantage kay Online Loans Pilipinas. Pero, alam nyo ba mga kautang na fast approval pa rin, fast disbursement pa rin si Online Loans Pilipinas. At alam nyo mga kautang malaki yung 2,250 ba yun? Yes, 2,250 na tubo dito within 1 month lang yan. So, matatawa ako mga kautang pero ginoo ko kasi tiningnan ko, Tiningnan ko kung ma-approve ba ako dito kahit nagprulong ako sa last loan ko dito. At as you can see mga kautang, based on my experience, na-approve pa rin ako dito kay Online Loans Pilipinas, Pero alam niyo mga kautang, nasa isip ko na ito, na hindi ko siya babayaran, pay on 30 days. Gagamitin ko na naman yung prolong mga kautang, kumbaga mahuhulog na installment siya, mahuhulog. Pero, yun na nga, yung mga binayad mo na prolong is yun na yung
tubo sa loob ng 14 days. Mahuhulog na yung tubo sa loob ng 14 days mga kautang. No? Yung 24% is yun yung tubo sa loob ng 14 days sa prolongation fee na tinatawag nila. Kulang ang budget. Ang mahal ng mga bilihin. No problem. May solusyon tayo. Gamit ang isang valid ID, makakautang ka na sa loob ng 10 minutes o mas mabilis pa. Mag-apply ng loan kahit anong oras. Kahit gabi o kahit weekends or holiday. Maaaring i-check ang pinned comment sa video na ito, bisitahin ang link at mag-apply na. So mga kautang, sana po ay nakatulong ang video na ito. Yan yung pinaka-recent update ngayon sa interest ng Online Loans Pilipinas. Mga kautang, para sa link ng Online Loans Pilipinas, kasi alam naman natin no, pwede direct website ang pag-apply dito. Ilalagay ko sa description box at sa pen comment section ng video na ito. Mga kautang, kung kayo ay employed or self-employed at gusto nyo ng pamalakihang utangan like bank personal loan, they offer minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. Mga kautang, you can email me, clarissa@gmail.com. And please take note that all applications submitted is subject for bank approval. Once again, this is Clarissa, ang inyong number 1 palautang. Dahil utang is life. Bye, bye, bye!